Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan, tagapakinig. Kami po ay andito na naman para magpasalamat sa inyong laging pakikinig sa aming ginagawang drama dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Sa pagkakataong ito, ibang liham na naman ang ating natanggap at ating isadula dito sa ating programang Recuerdos de la Vida. Ang liham na ito ay nanggaling sa isang nagngangalang Carol. Ganito ang liham ni Carol. But times change. Dear Tia Sofia, bago ang lahat, binabati ko kayo dyan sa Bombo Radio. At binabati ko rin ang mga dramatista na bumubuo sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Ganoon din na aking binabati ang mga gaya kong nakikinig sa inyong mga programa. Hiling ko po na itago ako sa pangalang Carol. Sumulat po ako sa inyo dahil may nangyari sa aking buhay na hindi ko makalimutan. At ito ay naiwan bilang rekwerdo. Noong nagtapos ako sa kolehiyo at nagtrabaho ako, ay lumaki ang tiwala ko sa aking sarili. At bahala na ang mga tagapakinig kung nagkamali ako sa naging ugali ko noon. Ganito ang simula ng lahat.
I have loved you, needed you. Nandyan na naman ang mayabang na manliligaw sa'yo, Carol. Masisira na yata ang kotse niya. Talagang ang Dexter na yan. Kahit saan ako pupunta, sumusunod siya sa akin. Wow! Ang ganda naman ng kasintahan ko. Aba, Rona, may nililihim ka pala. May nobyo ka na? Ikaw ang sinasabi kong kasintahan ko, Carol. Ang bango mo. Ikapin nga kita at halikan kita, pwede ba? Huwag mo ang subukang bastusin ako, ha? Sampalin kita, makita mo. Ano ka mo? Sampalin mo ako? Rona, halika na. Iwan na natin ang lalaki ito. Dalian mo. Rona, akong sundin mo. Iwan mo na kami ni Carol at ako na ang bahala sa kanya. Huwag Okay? mong pakinggan yung lalaking yan. Bilisan mo. Maglakad na tayo. Subukan niyang sumunod sa atin. Isusumbong ko siya sa pulis. May tricycle na pala. Halika na. Naku, nininervyos pa ako. Talagang nakakatakot ang Dexter na yun. Hey, hindi ako natatakot sa kanya, Rona. Ito na ang tubig, Rona. Salamat po, Inay Binang. Ano bang nangyari? At takot na takot ka, Rona. Yung Dexter na yun, parang masama ang sadya niya kay Carol. Ay, Carol. Kausapin mo siya ng maayos para hindi ka niya bastusin. Ay, naku. Naiinis nga po ako sa kanya, Aling Binang. Kahit mayaman sila, ayaw ko sa kanya. Kaya nga ako nag-aaral para may maipagmalaki naman ako balang araw. Sige, mag-usap lang kayo dito at magtimpla ako ng Diyos. Ay, Ang bait ng inay ko. Mahinahon na magsalita. parang may ibig kang sabihin, Rona. Ay, oo nga pala, no? Suplada ako. Pero mabait naman ako, hindi ba? Kung hindi bastos ang tao sa akin, mabait ako talaga. Mabait pa lang nanay mo, Carol. Mabuti na lang, pinatuloy niya ako. Oh, wala ka nang masabi, ha? Dinalaw na kita dito sa bahay niyo. Oy, Dexter, kahit ano pang gawin mo ay hindi kita gusto. Ikaw naman. Pinahiya mo naman ako agad. Gwapo naman ako, Luko-luko ka. Naku, nakakatakot ka nga eh. Mabait na ako. At kung mag-aasawa tayo, hindi na kailangan magtrabaho ka kasi may kaya kami sa buhay. Oy, ayokong umasa sa iba, ano? Naghirap ako sa aking pinag-aralan. At pahirapan mo naman ang sarili mo na magtrabaho, ganon. Hindi na bale na maghirap ako. Basta hindi manggaling sa masama. Anong ibig mo sabihin? Hindi ka dapat masaktan, Dexter. Kung walang masamang ginagawa ang pamilya mo. Anak, pwede ba kitang istorbohin sa ginagawa mo? Kahit kakauwi mo lang ay gusto kitang makausap. Importante ba yung sasabihin ninyo sa akin, inay? Ito ay tungkol sa iyong ama. Akala ko ba namatay siya sa loob ng bilangguan? Nailigtas noon nang madamay sa mga nagkasakitan na magkalaban. Kaya inilihim ko na buhay pa siya. Ngayon, nakalabas na. Inay, hindi kayo dapat masaktan sa sasabihin ko, ha? Nakalimutan ko na ang aking ama. Kahit gaano man kasama ang ama mo, siya pa rin ang iyong ama.
Nasa high school pa lang ako nung nabilanggo ang aking ama, Tia Sofia. Nakapatay siya sa ninakawan nilang bahay. Galit ako sa aking ama sa ginawa niya dahil napakasama niya. Ikinahihiya ko siya dahil magnanakaw at isang kriminal. Nakapag-aral ako sa pamamagitan ng sakripisyo ni inay. Kaya nung magkasakit siya, ay sarili ko ng sikap para makatapos ako. At ganito ang mga sumunod na pangyayari. But times change. Nakalabas na pala kayo sa bilangguan. At anong plano nyo ngayon? Alam ko na sobrang galit mo sa akin, anak. Nabigyan ko kayo ng kahihiyan ng iyong ina. Aaminin ko na nagkamali ako. Pero napagdusahan ko na ang kasalanan ko. Nakapag-aral ako na wala kayong naitulong sa akin kahit sintimo. Nabuhay kami kahit anong hirap. Anak, May pinag-aralan ako. Dahil nagsikap ako. Naghirap kami ni inay. At ikinalulungkot ko dahil hindi ko kayo mapapatawad. napagdusahan ko na ang naging kasalanan ko sa bilangguan. Pero kung kailangan na parusahan mo ako, para mapatawad mo ako, Wala kayong kailangan gawin, tay. Ikinalulungkot ko. Nasanay na ako na walang ama. Kaya hindi ko kayo kailangan. Kaawaan mo sana ang iyong itay, anak. Wala siyang ibang pupuntahan. Kaya tanggapin mo na dito sa bahay. Kung gusto nyo natitira si tatay dito sa bahay, aalis ako. Carol, huwag mo sanang ipadama sa itay mo. Nagalit ka sa kanya. Pinagdusahan na niya ang naging kasalanan niya sa bilangguan. Kung ang alam ninyo ay malupit ako nang dahil dito, sana, maunawahan nyo naman ako. Pinapairal mo ang galit mo. Sana isipin mo, kahit napakasama ang iyong ama, siya pa rin ang ama mo. Ay, naku, Nay. Kung pwede lang sana napiliin ang magiging tatay, ay ginawa ko na. Sige, kung alam ko lang, sana hindi kami ang pinili mong maging magulang. Ah? At hindi sana mahirap ang buhay mo. Ay, naku, Nay, patawarin nyo na lang ako. Alam ko, nasaktan kayo sa aking mga sinabi. Kung ano man ang gusto mong gawin, anak, malaya ka. Pinapayagan kita. Kung alam mo lang kung gaano ang pangungulila ko para makapiling ko ang itay mo. Hindi sa nakikialam ako, Carol. Hindi kaya sobra ang ginawa mo sa itay mo? Umalis ka sa bahay ninyo at nangupahan ka. Parang itinakwil mo ng mga magulang mo. Hindi mo kasi nararamdaman ang nararamdaman ko, Rona. Nakakahiya ang ginawa ng tatay ko. Ba't idinamay mo pa ang nanay mo? Hindi ko naman dinamay Pinagbigyan ko lang ang gusto niyang makapiling ang itay na asawa niya. Hindi na ba magbabago ang desisyon mo? Yung ibinabayad mo sa upa, sana ibigay mo na lang sa pamilya mo. Ganito. Ibigay ko ang pangangailangan ni inay, pero ikaw ang mag-abot sa kanya. Pwede? Ayaw mo bang magpakita sa nanay mo? Si itay ang hindi ko gustong makita.
Kung yan ang desisyon mo, ikaw ang bahala. Subukin kong mabuhay mag-isa, Rona. Pero hindi ibig sabihin niyan na talikuran ko na si inay. Ah, nasundan mo ako dito? Totoo pa rin yung nabalitaan ko na umalis ka sa bahay niyo at nangungupahan ka. Payag ka na kasi. Tanggapin mo na ako at magsama tayo bilang mag-asawa. Malinaw pa ang isip ko, Dexter? Hindi ko ipapahamak ang sarili ko sa'yo. Mapagmalaki ka. Alam mo, nalaman ko na ang totoo. Ex-convict pala ang itay mo. At ano naman? Kaya nga umalis ako sa bahay namin At ang akala ko, may pinag-aralan ka. Parang napakabuti mo. Kaya mo pang itakwil ang mga magulang mo? Hindi ko itinakwil ang inay ko. Carol, ako ang magbabayad sa upa mo. Basta pumayag ka sa gusto ko. Hay nako, bastos ka ano? Ano bang tingin mo sa akin, ha? Sinampal mo ako? Eh, binabastos mo na ako eh. Umalis ka na nga. Kundi kukuha ko ng kutsilyo. Ako pang hahamunin mo, ha? Sabihin ko sa'yo, hindi ko makalimutan ang pananampal mo sa akin. Wala akong pakialam. Ay, hindi tumitigil ang kumakatok na yan, ha? Kahit anong gawin ko. Sige, katok ka lang dyan. Hindi ko bubuksan ang pinto kung sino ka man. Carol, ang itay mo ito. Buksan mo ang pinto. Bakit pumunta dito ang matandang yan? Alam naman niya, na galit ako sa kanya eh. Carol, pakiusap. Kausapin mo ako para sa nanay mo. Ang inay daw? Ano kaya nangyayari sa kanya? Subukin niyang lukuhin ako at makikita ng matandang yan. Tika nga. Oh, bakit? May sakit ang inay mo. Ikaw ang tinatawag. Kailan pa? Bakit walang sinasabi sa akin ni Rona? Hindi nakausap ng inay mo si Rona. Inilihim niya ang kanyang kalagayan. Hindi man lang nagtaka si Rona at sinabi sa akin. Isa rin yun. Carol, sa akin ka lang magalit. Huwag ka nang mandamay pa ng iba. Kaya sige na. Para sa inay mo, anak, nakikiusap ako. Napaiyak ako nung makita ko ang hitsura ng nanay ko. Napakapayat. Dinala ko po sa ospital. At nung lumabas na sa ospital, nagmakaawa na lang sa akin na huwag daw akong lalayo o aalis sa piling niya. Hindi nagpaalam ang itay. Umalis sa bahay. Pero madalang siyang umuwi at dinadalaw ang inay. Ganito po ang mga sumunod na pangyayari. In love with you till the end. Oh, Nay, baka makalimutan niyong mag-inom ng gamot. O ito, inumin niyo na itong gamot niyo bago ako pumasok sa trabaho. Carol, Oh, Nay, bakit ganyan na lang ang tingin niyo sa akin? alam mo na laging wala dito sa bahay ang tatay mo. Lalo na pag nandito ka. Hindi pa ba kayo nagkaintindihan? Ang inyong paggaling ang isipin niyo, Nay. O sige na, inumin niyo na itong gamot niyo. Baka mamatay na ako, pero hindi mo pa napapatawad ang itay mo. Pinagbigyan ko na ang hiling ninyo, Nay. Kahit madatnan ko pa ang itay,
Kahit pagkunwari anak, masaya na ako. Inay, kanina ko pa sinasabi, binibigay ko sa inyo yung gamot. Ang tagal naman ninyo. Maligo pa ako. Alam mo anak, minsan na nag-uusap kami, nahalata ko na malungkot siya. Hanggang naalala niya si Dexter. Bakit naman niya naalala yung Dexter na yon? Ano naman ang sinasabi mo, Rona? Tika, bago yata ang CQ natin ah. Huwag mong sabihin kursunada mo siya. Parang si itay mo yan ah. Ano naman ang gagawin niya dyan sa labas? Baka nagkamali ka lang. Hindi ko lang napansin, kundi noon ko pa nakita. Oh, sige, kausapin ko siya. Kung madatnan ko doon sa bahay. Teka, may iba akong maalala. Oh, Matagal nang hindi ko nakikita si Dexter. mula nung sinampal ko siya, hindi na siya nagpakita sa akin. Mabuti naman at nadatnan ko kayo dito sa bahay. Nakita raw kayo ni Runa sa labas ng pinagtatrabuhan namin? Nagkataon lang na dumaan ako doon, Carol. Pero hindi lang minsan na nakita kayo doon. Pakiusap, anak. Huwag mo sana akong paghinalaan. Nagsisisi na ako at matanda na ako. Kaya ayoko nang bumalik sa bilangguan. Oh, bakit ganyan ang sinasabi niyo sa akin? Anong dahilan at naroon kayo kasi? Doon ako naglalakad dahil ilan lang ang dumadaan na sasakyan. Kung yan ang sinasabi niyo, bahala kayo. O nga pala, nakakahalata ng inay. Kaya sana, huwag kayong umalis ngayon kung nandito ako. Sige, kung yan ang hiling mo, Carol. At sana naman ay mapatawad mo na ako, anak. Kumusta ka na, Carol? Dexter! Bakit hindi ko agad napansin nandyan ka pala? Nagkataon pa naman na hindi ko kasama si Rona. Lalo kang gumaganda. Matagal na hindi ka nagpakita sa akin. Ang akala ko, natanggap mo na. Akala mo ba nakalimutan ko na yung pananampal mo sa akin? Ha? Ay, iba ito ha. Takbuhan ko na lang to ha. Baka iba ang gagawin sa akin. Halika! Ay! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Ano ba? Ito! Ay, bitiwan mo ako, sabi! Iwan mo ang anak ko! Sita! Kala merong matanda ka, ha? Ay! Ha? Ano? Lalaban ka, ha? Bata ka pa, iho. Hindi ko ipahihintulot na magtagumpay ka sa masamang plano mo sa anak ko. Diyos ko! Ayun ka, matanda ka! Mabuti na lang at hindi grabe ang pagbaril ni Dexter sa'yo. Bakit mo ba ginawa yun? Hindi bale kung mamatay ako. Basta hindi magtagumpay ang lalaking yun sa masama niyang plano sa anak natin. Tay, patawanin niyo ako. Kung hindi niyo ako sinusundan ng palihim, baka napahamak na ako. Wala kang kasalanan sa akin, anak. Ako ang may kasalanan sa iyo. Nagkamali ako. Hindi ako dapat magalit sa inyo.
Maraming salamat, anak. Ako ang higit na masaya, Carol, anak. Sa wakas, nagkaunawaan ulit at makukumpleto na ang ating pamilya. Nay, nagkamali ako. Pinairal ko ang sakit ng loob. Pero ngayon, dapat magbago na ako. Kahit ano pa ang pagkatao ni Itay, dapat patawarin ko siya. Patawad, Itay. Noon ko lang nadama ang katahimikan at panatag ng kalooban, Tia Sofia. Masaya na ngayon ang aming pagsasama. Malaking bagay ang pagkaligtas ni Itay sa akin at naunawaan ko na rin siya. Hanggang dito na lang at salamat sa inyong pagsadula sa aking liham. Ang iyong kaibigan, Carol. I will stay. Kaibigang Carol, kahit anuman ang kasalanan ng ating mga magulang, kailangan magpatawad tayo. At yan ang kagustuhan ng may kapal. Salamat sa iyong pagliham sa ating drama. Mga kaibigan, dyan nagtatapos ang nasa dulang liham ni Carol. Dito sa ating dulang, Recuerdos de la Vida. Ang liham ni Carol ay sinaayos ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!